Kamusta mga classmate? Ako nga pala si Brian Zafra. Ngayon, pag-uusapan natin tungkol sa istorya na malakas na pagbaha sa Sultan Kudarat noong 2010. Ako si Brian at ang kasama ko naman ay si Al-Muqtadir Uto, nag-aasikaso ng aming report tungkol sa kaganapan na to. Ako nga pala si Al-Muqtadir Otto. Salamat Brian. Masaya ako dito para makipagkwentuhan about sa pagbaha sa Sultan Kudarat. Narito kami para alamin ang mga detalye ng nangyayaring o makinig sa mga kwento ng mga taong naapektuhan at maunawaan kung paano nakabangon ang mga taga Sultan Kudarat mula sa pagbaha. Kaya't handa na kayo para sa kwentohan tungkol sa baha sa Sultan Kudarat noong 2010, may emosyon, lakas ng loob, at mga aral na dapat pag-aralan. Lugar sa Sultan Kudarat, Maguindanao dahil po yan sa sunod-sunod na pagbuhos ng malakas na ulan. Kahit tanghaling tapat po ay zero visibility pa rin sa labas. Maputik at malubak din ang mga kalsada. Lubog din sa tubig baha ang mga bahay roon. Maraming residente ang naperwisyo dahil sa bahang abot bewang na po. Problema rin nila ang mga inanod na basura sa kanilang lugar. Nagtalaga na po ng mga pulis na magkokontrol sa trapiko sa mga national highway na inabot ng baha. Binaha ang ilang lugar sa Sultan Kudarat at Zamboanga del Sur kasunod ng malakas na ulan. Narito ang unang balita. Rumaragas ang tubig na may halong putik at bato ang sumalubong sa mga motorista sa barangay Titulok sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Posibleng lumambot daw ang lupa kaya gumuho. Halos wala na raw kasing kahoy sa bundok na pumipigil sa tubig. Mano-manong tinanggal ang mga humambalang na tipak na bato at nabuwal na puno habang hinihintay ang heavy equipment. Sa Sultan Kudarat pa rin, isang quarantine checkpoint ang bumigay dahil sa malakas na hangin. Nakasilong pa noon sa tent ang ilang motorista. Nawasak naman ang ilang bahay sa barangay Buenaflor, Tacurong City matapos daanan ng buhawi ang lugar. Nagkalat ang mga kagamitang tila nilamukos ng hangin kasama ang mga bumagsak na bubong at pader. Natumba rin ang ilang poste. 2 bahay na ang totally damaged habang 7 naman ang partially damaged ayon sa mga nag-ikot na tauhan ng City Disaster Risk Reduction Management Office. Ang mga pag-ulan sa Sultan Kudarat ay localized thunderstorms ayon sa Pag-asa. Binaha naman ang ilang kalsada sa Pagadian City, Zamboanga del Sur nang bumuhos ang malakas na ulan. 30 minuto lang ang tinagal ng pag-ulan pero abot agad hanggang binte ang taas ng baha. Bumagal ang daloy ng trapiko at na-stranded ang mga residente. Nagkalat pa sa kalsada ang mga batong mula sa hinuhukay na drainage system na inanod ng baha. Yan ang unang balita. Jonathan Andal, Buong Puso para sa Pilipinas.
Kamusta po ba ang inyong karanasan habang bumabaha dito sa inyong lugar? Okay naman po, pero kapag bumabaha sa aming lugar, nahihirapan kami, lalo na sa mga kapwa ko mag-aaral, kasi yung mga dinadaanan namin ay mapuputik na. Ano po ba ang pinakamalaking epekto o pinsala na naranasan ng inyong komunidad dahil sa pagbaha? Yung mga lupa na dinadaanan ng mga kapwa ko mag-aaral, mismong ako ay nagiging putik siya. Tapos, minsan yung mga gamit namin na importante, nababasa siya. At kapag gabi naman siya nagbabaha, tapos nagigising lang kami na yung mga gamit namin sa labas ay palutang-lutang na, kaya nahihirapan kami masyado. Paano po kayo nag-prepare o kung mayroon man, ano ang mga hakbang na ginawa ninyo bago bumaha sa inyong lugar? Ang ginagawa naming hakbang sa aming lugar tuwing umuulan ay alam namin babaha ay lahat ng mga posible na mababasa ay tinataas namin para maiwasan yung mga sabi ko kanina na palutang-lutang na mga gamit. Meron po ba tayong natanggap na tulong o suporta mula sa anumang grupo o ahensya matapos ang pagbaha? Meron naman kaming natatanggap ng mga tulong like sa mga pagkain, tubig. Kasi sa pagbaha ay minsan nagiging brown na yung tubig namin dahil sa ulan at baha. Kaya yun, natatanggap namin yung mga tubig at mga pagkain. At saka mga damit na kailangan namin. Ano po ang mga bagay na natutunan ng inyong komunidad mula sa karanasan na ito? Maaari bang magamit sa hinaharap para sa mga mahusay na paghandle ng mga sumusunod na pagbaha? Ang bagay na natutunan namin para sa mga sumusunod na baha ay yung pagiging alisto namin. Paano po kayo nagkakaisa o nagtutulungan ng inyong komunidad matapos niyong pagdaanan ang pagbaha sa inyong lugar? Ay ang pagkamustahan sa kapitbahay kung ano na yung kalagayan ng kanilang tinitirahan, kung may nakakain na ba sila, at binibigyan namin kung sino yung sobra yung pagkain at binibigyan niya yung wala. Like nagtutulungan kami sa aming isang barangay para lang maisalba yung mga aming mamamayan na nangangailangan ng tulong. Asa mo? Nalika na, narito. Hindi ka mo mga asawa ko na.
Enta ko na. Eka pemakai video iga. Naim, istari ka pa niya sa video ah. Astig. Pero mo rin kasama yun, ganor. Ano ko karena kan di istari ni teman. Sigapan ka pa rin, pa istari ka pa rin sa video ah. Hindi na kinabara pola na. Basta pigkarayo man sa tito. Nasa tindahan ni Bang Bang Marina. Tangan naman ang binatangan nila mo. Hindi ka pa nagkakali. Karuan mo to. Silaban sa laban. Hindi na beto ka na lagi na. Tama mo mo mahirap ka mo tingin. Ano tayo na ako sa Ano ba ka nagpati mo ka tanong ka ka. Ito lang sa rumah. Geraya. Ay. Haknya gira. Mau kita bisa ke pendidikan. Alam ko naingit ka na oh. Bakit pa? Dali naman naman. Ano pala ka na para? Ay, patayin. Ay! Stop na.